Sabi nila, pag nakagraduate ka na, susunod na lang ang tagumpay. Pero, paano kung hindi? Apply. Apply ulit. Apply na naman. Ay, wala pa rin text. Meron na. We'll call you. Next. Good day, ma'am. I would like to ask for an update lang po sana regarding to my application po. May I know your name, please? I am Mika Sarmiento po. Okay, Miss Mika Sarmiento. Actually, the application is still in process. We will call you once to get to them. Hi, we will call you na naman. Yung will call you pala, ibig sabihin wala na talaga. Yung pangarap ko parang palayo na ng palayo. Ang sarap talaga pa ikaw mismo yung nagluto. Parang sa... kung wala pang trabaho, bakit kaya hindi na lang magtayo ng karinderya? Excuse me, ma'am. Here's your order po. Salamat po. Balik po kayo. Uy, Mika, anong ginagawa mo rito? Ito. Nagsimula ako magtinda ng pagkain, karinderya style. Wow, industry pangarap mo, di ba? Sa'yo naman pagkukum laude mo, Pearl. Ang galing mo pa naman noon. Oo, naghahanap pa rin naman ako ng trabaho. Habang wala pa, ito, nag-business muna. Well, kami nga pala, si Jello, kaka-promote lang sa marketing field. Tapos ako naman, assistant manager niya sa PPO. Pero kung gusto mo, tawagan ka namin. Sabihin namin kapag may opening. Pero grabe ha, karinderya agad. Actually, magla-lunch kami sa mall. Kaso, ang init. Siguro, try na lang namin yung food mo. Oo nga. Sige, tuloy kayo dito, oh. Ito menu, oh. Sana may yan Gcash na kasi wala kami cash. Meron naman. Oh, ano? Meron naman? Thank you, Mika ha. Thank you, Mega. Thank you. Hindi lahat ng success pare-pareho ng anyo. Pero, bakit parang ang liit ko sa harap nila? Apat lang ang customer ngayong araw. Pambayad ng kuryente. Kulang pa. Di ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Adobo ba yun? Mas masarap yan kung hindi mo masyadong niluluto ang bawang.
Sunog na yung kanina, Iha. Ha? Ano yun? Paano mo? Ewan, baka gutom lang to. Sinigang. Dapat medyo maasim, pero hindi over. Teka, ano bang sabi sa tutorial? Pag kamatis ang base, lutuin mo muna ng gusto bago mo ilagay ang tubig. Pag hilaw pa ang asin, hindi kakapit sa sabaw. Napapanaginipan ba kita? O nababaliw na ako? Sige na nga, nasubukan nga yung ginawa mo. Oh, huwag mo masyadong takpan yan. Kakainin ang sabaw ang lasa. Ay, kayo na naman po. Pasensya na po. Kayo po ba yung bagong kapitbahay? Mahilig ka rin pala sa lutong bahay. Alam mo ba dati ang amoy ng lugar na to? Abot hanggang kanto. Ganun po ba? Bali ako po yung bago rito. Nirentahan ko po tong lumang pwesto. Sayang po kasi kapag hindi nagamit eh. Dito na ako tumanda. Maraming kwento tong lugar na to. Lalo na dyan sa kusina. Talaga po? Kung may alam po kayong tips sa pagluluto, welcome po kayo dito. Medyo self-taught lang po kasi ako eh. Sige, hayaan mo muna ng ilang minuto yan bago mo hangunin para maluto ng gusto. Bakit po ba kayo nakabarong lo? Para po kayong pupunta sa lamay. Gutom na po ba kayo la? Tara po muna sa labas. Lamig. Ate, sino po yung kausap niyo? Siya po. Akala ko. Wala po yun. Strategy ko lang po para maalala ko yung recipe. Grabe to, ang sarap. Parang luto ng lola ko noon. Oo nga. Tsaka palaging consistent yung lasa, no? Ewan ko ba, napapansin ko, parang may kausap ko doon habang nagluluto. Ha? Saan? Doon, oo! Sinasabi niya na opo, sige po, dagdagan ko pa po ng asin. Tapos wala namang kausap. Baka may spirit guide. Kaya siguro ang sarap ng luto. O baka baliw lang. Pero kung ganito kasarap magluto ang baliw, edi araw-araw ako dito. Ayun na nga, naka-SP ako ng bagong recipe ng bongga. Oh. Ano mga Erning, saan ka pupunta? Doon kay Mega. Maaga rin ako bukas, pati gusto ko yung sinigang doon. Dun sa baliw? Ha? Mang Erning, baliw yun. Usap na usap, wala namang kausap. Sino ba namang matinong tao yung kinakausap yung hangin habang nagluluto, di ba? Tama. Totoo nga raw, nagsabi din sa akin na parang may ini-imagine lang siya habang nagluluto. Alam mo, matakot ka na, Mang Erning. Baka may nilagay na kung ano yun doon, kaya masarap yung pagkain. Mukhang delikado pa nga, no? Basta, busog ako, pati masaya ako pag doon ako nakain. Pati balita ko, alam niyo ba, may kinakausap talaga yun habang nagluluto. Bahala kayo dyan. Wala mo yun. Gusto ko, di ako kakain doon. Nakaumito pa yung nakakatakot. Scary! Madam, kain ka na dito. Excuse me, good afternoon. Yung lugar na ba to is karinderya ni Tatay Tonyo? Ito siya, oh. Ay, hindi ko po siya kilala. Pero ito po yung bagong nirerentahan ko po ngayon para sa karinderya ko. Matagal na kasi ako nakabalik dito. Dito ako lumaki. At yung lugar na to, dating karinderya ng tatay ko. Si Tatay Tonyo. Kilala mo? Tatay Tonyo? Oo. Matanda na siya nung huli ko siyang makita. Mahilig siyang magluto, masiyahin, at higit sa lahat, mahal na mahal niya yung lugar na to. Nawala siya, taon na ang nakalipas. Wala na po siya? Oo, matagal na. Pero minsan, ramdam kong nandito siya. Siguro, ayaw niyang iwan yung lugar na tong maliit na karinderya. Ito siya. Iyan po? Siya po yung nagtuturo sa akin magluto. Araw-araw po siya nandito at binibigyan ako ng payo. Aba, siguro, hindi pa siya umalis. Siguro, ikaw yung pinili niya para ipagpatuloy kung ano yung nasimulan niya. Ako po? Gusto niyo po ba pag-usapan po muna natin yan sa loob? Sige. Ano bang pangalan mo, Ita? Mika Sarmiento po. Sarmiento? Bakit po? Sarmiento din ako. Sinong tatay mo? Si Andres Sarmiento po. Andres Sarmiento? Kapatid ko siya.
Ibig pong sabihin? Apo pa? Di Tatay Tonyo? Ha? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung totoo. Pero kung totoo man, gusto ko lang sabihin na maraming salamat po, Lolo. Kahit hindi man po kita nakita ng buhay pa, gusto ko lang sabihin na maraming salamat po sa lahat. Gusto ko ipakita sa iyo kung saan naka-imlay si tatay. Thank you po, Lolo. Good morning. Good morning, Chef. Please welcome our new head chef, Chef Mika Sarmiento. Thank you, Chef. Okay, back to work. Lo? Huh? Lo! Lo, kung nasan ka man, maraming salamat po. Dahil sa'yo, naging successful ako.